Kung ano yung mga pwede nating gawing performance upgrade. Ito is for stock lang to. Basic lang, kung ano lang, paano ko siya binuo, after nung binuo ko, ano yung naging experience ko. So kung gusto niyo yun, tara, kukwento ko sa inyo. What's up, Supladitos? Welcome back ulit dito sa ating channel. For today's video, share sa inyo kung ano yung mga pwede nating gawing performance upgrade. For stock lang to. Basic lang, kung ano lang yung konti nating nalaman. Disclaimer lang, hindi tayo expert, hindi rin tayo full mechanic, mahilig rin tayo mag-DIY. Hindi pa to yung pinakang high level ng pagpapalakas ng stock natin. So sabihin natin performance, konting lakas. Panood nyo yung previous video natin, nagkaroon tayo dati ng nirefresh natin to. Kasabay ng pagpa-refresh na yon, inuna natin, nag-upgrade na tayo ng mga parts. So, ang basic naman kasi sa parts, ito din natutunan ko kahit sa pag-upgrade ng motor. Kapag naglaki ka, dapat nagmamatch siya, mix and match, kumbaga. Tsaka, pagdating naman kasi sa ganitong mechanical, ano yan eh, sa science, specific, may specific measurements yan. So, hindi ito tsamba-tsamba. So, maswerte tayo, nagkaroon tayo ng kaibigan at kakilala na mekaniko, yun nga si Ivan. Kung makikita nyo, siya yung bumuo nito kay Sungit. Supposed to be kasi, ang unang plano ko kay Sungit noon, gagawin ko siyang circuit car. Panlalaro ko sana sa circuit. Kaya lang, nung mabuo na siya, after nun kasi pinapinturahan natin, medyo nanghinayang na ako noon na sabi ko, first timer ako, newbie ako sa kung kakarera ako or lalaro ako sa circuit, newbie lang ako, baka nanghinayang ako sa magasgasan si Sungit doon kasi bagong pintura. Kaya no, ginawa ko lang pang araw-araw na. Kung mapanood yung mga previous video natin, lagi kong sinasabi sa inyo, di baling pangit yung panlabas ng sasakyan natin, ng ikay natin o kung ano man sasakyan, basta sure tayo na yung makina niya, yung magpapatakbo sa kanya, hindi tayo ititirik. Ito, Supladitos, real talk lang. Pag laging term natin minsan is project car natin, di ba? Pag nag-project car ka kasi talagang asahan nyo, gastos na yan. Sa akin naman, ang ginawa kong diskarte para hindi ganun kagastos yung pagbubuo kay Sungit noon. Ang ginawa ko noon, unti-unti ko siya. Kausap ko muna si Papi Ivan noon, ano yung mga kailangan kong bilhin pyesa. Ang ginawa ko noon, paisa-isa ko siyang binili. So kaya hindi ko siya naramdaman. So parang at least hindi siya isang bagsakan. So ganun yung diskarte ko kahit sa pagbubuo ko ng motor dati. Ang diskarte ko, bumibili muna ako ng paisa-isang pyesa kahit kumbaga kung sweldo, kung may extra akong money pag sweldo, bumibili ako ng certain parts na yun na kailangan. Tinatabi ko muna, tapos pag nung nabuo ko na siya, nakumpleto ko na siya, saka ko siya dinala sa mekaniko, saka ko siya pinabuo. Kung gusto mo lang magkaroon ng konting sabihin natin lumiksi-liksi o maging aggressive yung stock nyo, ito yung mga pwede nyong gawin. Una kong na-vlog yung tungkol sa ehe, na ginawa din naman natin kay Sungit. Yun yung ibig sabihin ng ehe, intakes, exhaust, tsaka headers. Pero aside from that, meron pa tayo ibang mga na pinagawa dito kay Sungit. Ehe, intake, ito yon, intake, exhaust, headers. Ito yung headers natin. Nagpalit na tayo ng headers. Isa sa una nating binili nun at inipon natin na pyesa, yung head, itong head na to. Ang head nito is PO8. So makikita mo yan dito, may markings yan dito kung anong head siya. Presyo niyan dati, kung di ako nagkakamali, nung una ko siyang binili, parang nasa 10 to 15,000. Kailangan mo ng distributor din ng PO8. PO8 kasi head is Japan siya. So anong kaibahan niya dun sa stock? Sa stock, ito kasi yung sa akin VTI. So ang kaibahan niya doon, yung cams niya, 20 cam loops. Kung ano yung, ano nun, basta sabi nila may performance daw na maganda. So, binili ko na din. Yun ang sabi ng ano eh. Pag binuo mo, so mas liliksi yung ano mo. Sa lift, ata. O basta yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako ganun ka-technical. So, basta yun, isa sa upgrade natin, engine head. Ang iba dati, pinapalitan, cams lang. Ngayon, since may nakukuha naman na buong head, salpak lang, tatanggalin yung stock head mo. Tapos, ililipat yung PO8 head mo. Same pa rin naman yung block na gagamitin mo, head lang. So, ito yung distributor niya. So, palit ka niya. Since VTEC na rin ako, wala nang problema. Yun, tatandaan nyo lagi, ito may VTEC na yun. Yung labor niyan, depende sa mekaniko nyo nagagawa eh. Tapos, meron ka pang pwedeng gawin sa head. Sa head kasi may pwede kang gawin na pwede mong i-port and polish. Ano ba yung port and polish? Port
parang nilalakihan mo ng konti yung port niya, yung mga butas sa loob, polish, pinapakinis. So, merong dagdag daw yun. Yun ang ano, pero hindi ko naman technically, pero naramdaman ko naman siya nung nag-upgrade na ako. Tapos isa yon sa head niya, tsaka yung distributor, PO8 head, PO8 distributor. Yung sa Vladitos, pag nagpapalit kayo pala ng head, tsaka ng distributor na to, magkakaroon din kayo ng rewiring dito. Kung stock ng VTI, yung socket niya magkaiba. So magkakaroon kayo ng rewiring dito. Pwede mo rin gawin sa stock mo to, palit ka ng injector. Alin yung injector? Ito yon. Injector, 4 na injector yan. Ang pwede mo ipalit na injector dyan, since stock lang tayo, pwede mo palitan na mas malaki injector. Yung pang SIR, pang DOC, 4 na injector. Kung intake manifold ko, stock lang, throttle body pwede mo rin palitan. Pwede ka rin maglaki. Pwede kang gumamit ng pang DOC SIR. Yan yung isa pa. Plus, isa pa, ito rin yung medyo hindi ako technically inclined pa masyado. Yung dito sa cams, may nakalagay dito, yung adjustable cams na tinatawag. Sumahin muna natin, rewind natin. No? Ito, so, meron kang mga 10 to 13,000. Ito, pumipresyo ito ng mga 5,000 before. Hindi ko alam kung magkano ngayon. Ito, nabili ko lang din surplus, throttle body. Siguro nasa, siya before. Nabili ko lang siya. Nagpalit lang kasi siya. Nag-upgrade dock yun eh. Galing sa SIR na nagpalit. Stock to ng SIR. Para nakuha lang siya dati ng 2.5. So, depende sa inyo kung makakuha kayo. Injector, hindi ko na matandaan. Pero parang nasa 2,000 ata o 3,000. Tapos lahat usually na kinukuha ko. Yung PO8 head ko, shoutout kay Papa Zion. Kay Papa Zion ko ito nabili dati sa Banawe. Head tsaka distributor. Tapos yung sa tao ko lang din nabili itong yung throttle body. Tapos after nun, sunod nyo, pwede nyong i-upgrade pa. Upgrade kayo ng, pag halimbawa nabili nyo na yung mga ganun, basic lang na dapat palit din kayo ng programmable box. Para at least, pag nakabit mo na lahat yung mga pyesa na yun na nabanggit ko, malabas nyo yung full potential nung kinabit nyo sa makina nyo. Yung ECU natin, dito natin yung makikita. Dito sa ilalim. Dito sa ilalim yan, dyan. Papalitan mo yung ECU mo, papalitan mo ng programmable ECU. Bakit programmable? Kasi para at least napoprogram mo, mariretune mo kung ano yung kailangan mong gawin, kung ano yung hinihingi nung performance nung sasakyan nyo. Maraming programmable ECU, nasa inyo na yan, pipili kayo kung ano yung gagamitin nyo. Magagastos nyo pala sa magagastos nyo sa, pag nagpalit kayo ng box, kailangan nyo rin magpa-rewire, tsaka magpalit ng socket. Kasi yung socket natin, iba siya. Yung box, siguro nagkakahalaga siya ng dati, mga 10 to 13,000 yung isang ECU, programmable ECU. Plus magpapa-rewire ka, ang nag-rewire sa akin ito kay Kuya Mo Speed. Ang pa-rewire sa kanya ng dati, nasa 2.5 ata yung nagastos ko pa-rewire. Para lang masalpak mo yung ECU dito sa VTI. Kasi may tinatawag na OBD1 at OBD2. Medyo nalilito pa nga kung alin doon. Basta nagpalit na sa akin na pang OBD1 ata o baliktad. Tapos, after nun, saka kami nag-tune. Nga pala, before kayo magpa-tune as much as possible, kailangan lahat ng parts na ilalagay nyo, isalpak nyo na lahat para pag nag-tune kayo, binasa ng computer, ito yung mga nakasalpak na performance parts o yung mga nilakihan nyo, kumbaga, mababasa nun sa performance ng magiging kakalabasan. So, mababasa niya, saka hindi yung, halimbawa, nagsalpa kayo ng headers, tapos nagpa-tune kayo, tapos eventually, naisipan nyo magpalit ng injector, magpalit ng throttle body, another tune na naman yon. Kasi, kumbaga, hindi yun yung binasa ni system nung nag-tune kayo. So kaya as much as possible, before kayo magpa-tune, pinakahuli nyo gagawin kasi yung tuning na talaga eh. Kapag na kayo, nabuo na, ito na hanggang dito na yung nyo, saka kayo magpapa-tune. Kaya kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa mga kamakarera, every time na mag-upgrade sila, may papalit ang pyesa, nagpapa-tune uli sila. So para at least, kumbaga, nababasa ni system ano yung mga in-upgrade mo, ano yung mga gagawing adjustment. So, ganun lang siya. Pag may ginawang adjustment, syempre, magbabago. Tapos,
Dalawa yan. Dalawa yung pag-tuning natin. Isang street tune, tsaka isang via dyno. Yung street tune, yung may kasama mo yung tuner mo, patatakbuhin nyo sa street. Isasagad nyo kung saan, sagad ng bawat cambio. Tapos, babasahin niya kung ano yung magiging performance nung ano mo, tapos adjust sa via do sa computer, na sinesave mo naman do sa ECU mo. Plus yung dyno naman, kaiba naman ng dyno, na sa isang machine kayo, parang isang flatbed, nandun yung sasakyan nyo, pinapatakbo nyo. Hindi siya, stationary lang siya, pero tumatakbo. Na tune-tune naman, tinitingnan yung horsepower nyo. Doon makikita. Yun yung sa dyno. Ito, hindi ako nagpa-dyno pa eh. Simula nung binuo to ni Papi Evan ng Ratchet Head Garage, masaya naman ako sa kanya. Usually, tatanong nyo siguro isa sa magiging tanong nyo, lumakas ba ako sa gas o tumipid ba ako sa gas? The more gas, mas malakas yung makina. Yun yung basic kasi para mong patakbo isang sasakyan, para mong patakbo isang makina, kailangan mong igasan siya. Pumili kayo ng mga trusted nyo na tuner. Meron tayo isang kaibigan nun, nagpa-tune siya, tuning pa lang, sumasabog na yung ano nila. So kumbaga, hindi calculated. Yun naman ang kinabilib ko kay Ivan. Lahat ng ginawa niya, before niya gawin, lahat calculated siya. Measurement. Kahit nga detalye yun, kahit nakapikit, kaya niya i-discuss sa'yo eh. So yun ang kagandahan pag nakakapili kayo ng maayos na mekaniko at magaling na tuner. Masaya naman ako sa kinalabasan nung ginawa ko kay Sungit kasi compare nung all stock siya at compare ngayon, medyo masigla na siyang gamitin. Hindi siya katulad ng dati na parang, alam mo yung pakiramdam na nabibitan ka. Serious na to simula nung binuo ni Papi Ivan, kung di ako nagkakamali. Okay naman siya hanggang ngayon. So kasama nun, doon sa mga pinagagawa niya, may mga machine shop, hindi naman to, ito yung pinakamalakas. Kasi napakarami pang pwedeng gawin, napakarami pang other options na pwedeng gawin sa mga stock natin. Kung stock yung ano mo, sasakyan mo, marami pang pwedeng gawin. Marami pang pwedeng i-upgrade. Ito, kumbaga basic lang to sa mga na-upgrade. Parang konting ano lang, konting kiliti lang. Kasi ginawa ko yon, sinabay ko na siya doon nung pinarefresh ko yung makina. So lahat syempre ng mga oil seals, mga ganon, ginamit ko po mga original, OEM kumbaga. Binili ko siya sa kasa. Mostly ng mga binili kong pyesa sa Honda Quezon Ave. Shoutout kay Kuya Roy. Siya yung binibilang ko sa Honda Quezon Avenue. Tapos the rest, syempre, after nung ano nun, gawa yon, okay naman siya. And so far, hanggang ngayon, okay naman siya. So, I hope sana kahit pa paano, medyo nagkaroon kayo ng idea kung paano yung gagawin nyo. Kakaroon ng performance upgrade kung gusto nyo mang gawin yung ginawa ko. Nakatipid ng gasolina, medyo nakatipid-tipid naman siguro kasi masigla na yung sasakyan eh. Yun lang. Thank you.